ko lang naman magbigay ng happiness sa mga tao. Katulad ng pagka-artista ko. Totoo pala minsan yung sinasabi na kung anong first love mo, minsan talagang babalikan mo. I think kahit saan ka dadalhin ka sa kung ano yung first love mo. So parang binalik ako dito sa pagbe-bake. I started baking when I was 14 years old kasi yun talaga yung naunang passion ko bago ako mag-artista. My very first recipe is the coconut macaroon. Until now, binibenta ko pa rin siya. Medyo marami na ako nabibake and nung dumating yung opportunity na maging artista ako, nag-stop ako mag-bake. Nung nag-pastry session ako, bumalik ulit yung passion ko. Binalikan ko lang siya nung na-experience ko ulit mag-bake. Parang gusto ko to. Oo nga, tama. Mag-bake nga pala ako dati. Yung pamangkin ko, nung nagbinyag, ginawan ko siya ng red velvet cupcakes. Kasi sabi nung sister-in-law ko, ate, gawa kang red velvet cupcake. Hindi ko pa natitikman ng red velvet cupcake ever. Kinostomize ko siya by my own taste. After 7 tries, nagustuhan na nila. That's my first cupcake, red velvet cupcake. Kaya tinatawag ko siyang Aras Red Velvet Cupcake. Nung nag-isip ako ng pangalan ko para dun sa business na yung online, naisip ko yung Hazelberry. My real name is Hazel. That's why Hazelberry was my name dun sa BlackBerry phone. Uso pa yung BBM. Bagay siya for a pastry shop. Nagustuhan ko naman, tapos lagi akong sold out noon. Nandun yung coconut macaroons, yung chocolate chip cookies, cranberry oatmeal cookies, red velvet cupcake. Tumatanggap ako ng pre-orders. And good thing lang sa home base, pwede akong tumanggi. So pag may mga shooting ako or taping, after that, nag-join na ako ng bazaar. Doon na ako nag-start, nag-create ako ng account na Hazelberry by Ara. Ang masasabi ko lang, kaya A Taste of Love, syempre, dumating din tayo sa status na naging single ako, na broken-hearted ako. But, dinaan ko siya sa pag-date, imbis na maging bitter ka, maging productive ka. So, yung love na dapat ibibigay mo sa isang tao, pero wala pa naman yung tao na yun, inano ko sa pag-date ko. With so much love, pag natikman nila, pararamdaman nila ang pagmamahal. I decided na mag-put up ng cafe because of the suggestions ng customers ko. This one kasi parang baby ko dahil yung mga bake, ako mismo yung gumagawa. Yung bake goodies ko yung tinitinda. Even the construction ng cafe, even pagbili ng bombilya, ako bumili ng upuan, talagang inasikaso ko. Then, naglabas ako ng cheesecake. Ang mga binibig ko lang, yung mga feel ko lang din kainin. Marami nagre-request na Oreo cheesecake. Yun na yung pumantay sa red velvet. Kaya pinangalan ko din siya ng Aras Oreo Cheesecake. Kasi yun yung mga tumatatak sa tao. Nakakatuwa dahil nagustuhan nila yung cheesecake. Kasi naglabasan lang ako ng iba't ibang flavor. Yung mga pagkain dito sa cafe, lahat yan may story. So, lahat ng mga paborito ko, pinagsama-sama ko, nilagay ko siya dito. Like yung bagoong rice, that's my comfort food. When I was a teenager pa, in-incorporate namin yung liempo, like yung tapa. Yung tapa is marination ng mami ko. That's why Clenk's Choice. Yung fried chicken dito, dahil paborito siya ng anak ko, pinangalan ko sa kanya, Mandy's Fried Chicken. And all the pastas here sa cafe, it's all my recipes. Iyan lahat yung kinukook ko pag may mga bisita ako sa bahay. One more thing dito sa Hazelberry Cafe, I can say we have a good coffee. And we have a good fraps here. I want to maintain the quality ng pastries ko.
Gusto ko hindi magbabago from the start. Kung ano yung lasa na natikman nila at nagustuhan nila, ganun pa rin. Before, yung Instagram account ko, Hazelberry by Ara. And I changed it to Hazelberry Cafe. And now it's Hazelberry Official. Why Hazelberry Official? Because magkakaroon na ng sister yung cafe. Ito yung ipapa-franchise namin. Nung una kasi, I don't have a plan na magpa-franchise. Kasi natatakot ako, baka hindi ko ma-maintain yung quality. Dahil syempre, dadami na. But along the way, dahil we have a good reviews, ang daming tao na nag-a-ask kung nagpapa-franchise ako, ang dami kong hinihindian at sinasabing hindi ako nagpapa-franchise. So parang na-encourage ako. Sige, pag-aralan ko, yun, naglakas loob lang ako. Pero nag-start muna kami mag-branch out. Sabi ko, bago tayo magpa-franchise, mag-branch out muna tayo, which is mag-launch na kami ng mga kiosk. They have 3 choices ng pwede i-franchise. The Hazelberry Sweet Treats, the Hazelberry Cakes, for to-go lang siya. And last is the Hazelberry by Ara, cakes, coffee, salad, pasta, and sandwiches. That's why magpapa-franchise din ako kasi gusto ko, yung mga gusto mag-business, gagawin din nilang baby kong Hazelberry. Kasi baby ko siya. Kasi talagang personalized tong cafe na to and with so much love yung pagpuput up ko dito. Gusto ko matulungan yung iba. By Hazelberry, they can have their own business. Noong 2012, mayroon akong kasama sa bahay. Tinuruan ko gumawa ng coconut macaroon. And now, may mga tinuturuan na akong kasama ko sa bahay. And sila yung nasa commissary. Nakakatuwa kasi natututo sila. And nakukuha nila talaga yung kung paano ako mag-bake. Nakukuha nila yung hagod ko, yung style ko sa pag-bake. Gusto ko i-encourage yung mga gusto mag-business. First, alamin nyo muna kung ano po yung passion nyo. Malalove mo lalo yung ginagawa mo kasi it's your passion and mas nai-inspire ka gawin. Para naman sa mga hindi maisip kung ano gustong business na itayo, I encourage you to franchise Hazelberry kasi hindi lang po kayo magiging basta franchisee, magiging pamilya po namin kayo and I want you to take care of my baby, which is Hazelberry. And gusto ko rin maging successful kayo at magkaroon kayo ng business na maayos. Hazelberry